Hello guys, welcome back to our channel. For today's vlog nga ay magluluto kami ng ginataang sihi with pako. Ngayon nga guys ay pupunta nga kami sa spot kung saan may mga pako. Medyo may kalayuan lang pero kayang-kaya naman. Kagandahan nga dito guys sa probinsya natin. Napaka-fresh ng hangin at syempre yung mga tanawin natin ay kakawala ng stress. Pero syempre wag naman lahat ng stress, iba na yun. At andito na nga tayo sa spot natin. Ganitong pakulang yung kukunin natin guys. Tsaka malambot lang na parte yung pipiliin natin. May ibang klase rin kasi na pako yung hindi nakakain. Kaya kailangan natin piliin ng maayos. Alam nyo guys, dito sa probinsya, hindi ka talaga magugutuman basta masipag ka lang, hindi ka maarte. Kasi halos lahat ng resources ng pagkain ay nandito na sa probinsya. Kailangan mo lang talagang magkilos-kilos. Kasi alam mo na, baka maano. At bumalik na nga tayo sa pagkuha ng pako guys. Sa pagkuha ng pako guys, kailangan mo talaga ng matalas na paningin. Tsaka mahabang pasensya. Dahil nasubukan ko nung first time ko talaga manguha ng pako halos bilang na bilang yung mga nakuha ko. Kaya nung tinuruan ako ng misis ko natuto din naman kahit papaano. Ito pa sa taas dali maganda. Yan ang laki. Ito. Okay. Ito ba? Ito pala yung itsura ng pako guys sa malapitan. Napaka fresh. Pwede nating yung gawing salad. Yung lalagyan lang ng bawang, sibuyas. At syempre, napakasarap niyan gataan. Pagkatapos nga namin manguha guys ng pako, dumiretso na kami sa niyogan. At mamumulot kami ng niyog para sa panggata. Dito guys, libre lang. Pero syempre, mag-ingat ka din dahil habang namumulot ka, baka mamaya may malaglag, kalimutan mo siya. Dito nga pala sa amin sa Mindoro guys, madalas dito umulan. Salamat na lang din at ngayon ay napakainit na. Tsaka pinakamadalas dito guys ay brown out talaga. Shout out pala dyan sa Ormeco. Kung taga dito ka nga sa Mindoro sisiw na lang talaga sa'yo yung brownout sa Manila. Pagkatapos nga guys natin kumuha ng niyog sa panggata, dumiretso na ako dito at kumuha ng siling ligaw or kung tawagin dito ay siling labuyo. Yan yung ilalagay natin sa sihi. Ito na yung sihi natin guys. Bali nalagyan ko na ng asin yan at sili para mapasuka na siya. Kinabukasan niya po sinimulan ko na itong putulan ng dulo or yung pinaka matulis na parte niya. Mas maganda pa rin gamitin guys yung pliers kaysa sa gulok. Mahirap na kasi pag gulok ang ginamit mo or itak, baka ma-disgrasya ka pa. Sa dami nga ng ating puputulan kailangan mo talaga ng mahabang pasensya sa ganito. At nagtawag na nga ako ng backup para lang matapos yung puputol namin. Hindi ko lang siya sinama guys kasi ayaw niya daw ng exposure. Ito guys, makapulin nyo sihi. Okay na siya. At ngayon nga kakayurin ko na guys yung niyog na nakuha namin kahapon. Bali dito, dalawa lang yung ginamit kong gata. Dapat pala tatlo yung ginamit ko para mas maraming sabaw at maging creamy siya. Ito lang guys, magmano-mano ng habang nagkakayod niya ako ng nyog ay chinap na ng misis ko yung mga ricadong gagamitin para mamaya. Nagpiga na nga din ako ng ating panggata. Make sure lang guys na malinis yung mga kamay natin. Eto nga guys, ready na yung mga
Ricado natin at syempre malinis na rin ang ating sihing gagamitin. Huwag na natin patagalin. Ilagay na natin ang mantika. Hintayin lang natin na uminit yung mantika. Igisa muna tayo ng bawang. Pwede na. Sunod na natin yung sibuyas. Lagyan natin sili. Guys, lagay na natin yung ating gata. Napakasimple lang na luto to guys, pero masarap. Sunod na natin yung magic sarap para lalo pang sumarap. Oh my God! At ilalagay na natin yung ating asin. Gamitin na natin ng tansyameter yan guys. Tatansyahin mo lang yung ayon lang sa panlasa mo. Siyempre kasama na yung paminta dyan. Halu-haluin lang natin guys. Tapos, hintayin lang natin kumulo. Mga ilang minuto lang. Pagkakulungan nito ay ilalagay na natin yung ating sihi. Mekos-mekos lang natin to guys. Para malagyan lahat ng sihi natin. So, pag ginataan guys, hindi talaga ako nagtatakip ng kawali. Kasi pag kumukulo, namumuo ang ating gata. Ewan ko lang sa iba. Siyempre, kanya-kanya naman yan ng trip sa buhay. Bali, first time ko pala guys magluto talaga ng sihi. Madalas kasi binibigyan lang ako ng kapitbahay. Shoutout nga pala dyan sa kapitbahay namin, napakabait. Babawi ako guys. Bibigyan ko rin siya. Sihi din. Ngayon nga ay ilalagay na natin yung ating pako. Huwag lang natin i-overcook yung ating pako at sihi. Hindi naman sa hindi masarap yung overcook. Mas maganda pa rin yung sakto lang yung pagkakaluto sa kanya. Dahil nandun pa rin yung pagka-crunchy. Halu-haluin lang natin yan guys, saglit. Pagkakulungan yan ay ready to serve na ang ating ginataang sihi with pako. Napakasarap nito guys, na malinamnam at manamis-namis ang lasa. Subukan nyo rin guys magluto sa inyong bahay. Sana nga ay nagustuhan nyo ang ating recipe for today. At syempre, don't forget to like and subscribe. Baka naman.